Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Halos mawalan na ng malay si Xavier habang malakas na tumutulo ang dugo sa kanyang ilong. Dito na siya humingi ng tulong, tulungan niyo ako. Agad namang nakabalik sa realidad ang ilang mga lalaking malapit kay Xavier. Halika na. Dali. Tulungan natin si Mr. Xavier. Sumugod sila para tulungan si Xavier. Umalis kayo rito. Sigaw ni Daryl habang tumatayo para sampalin ang mga ito. Smack! 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 Agad na bumagsak ang mga tutulong kay Xavier nang matanggap nila ang napakalakas na sampal mula kay Daryl. Agad namang napasigaw dito ang ilang mga kababaihan. Sino nga ba ang mag-aakala na magagawa ng isang estudyanteng bugbugin ng ganito ang isang PE teacher? Humingi ka na ng tawad ngayon din. Utos ni Daryl habang sinisipa ang ulo ni Xavier. Hayop ka, Daryl. Papatayin kita. Nagsara ng husto ang mga kamao ni Xavier. Pero agad siyang nawalan ng kontrol sa kanyang sarili. Hindi pa siya napahiya ng ganito noon. Kaya wala na siyang hiniling kundi ang pagkamatay ni Daryl. Humingi ka na ng tawad. Sigaw ni Daryl habang muling sinisipa ang ulo ni Xavier. Agad na nakakita si Xavier ng mga bituin habang nagdudugo ang kanyang ulo. Ikaw Daryl, nagnit-ngit ang mga ngipin ni Xavier. Pinanood naman ito ng ilang daang mga estudyante ng Hexad. Gaano nga ba nakakahiya para sa kanyang humingi ng tawad? Humingi ka na ng tawad. Muling sinipa ng malakas ni Daryl si Xavier. Tama na, Daryl. Mapapatay mo na siya kung ipagpapatuloy mo pa ito. Dito na nagising sa realidad si Yvonne, agad niyang hinila si Daryl. Kung ako sa'yo, hihingi na ako ng tawad kay Lily. Sigaw ni Daryl. Hindi na niya makontrol ang kanyang sarili. Walang kahit na sino ang nakapigil sa kanya habang paulit-ulit na sinisipa ang ulo ni Xavier. Dito na tuluyang sumuko si Xavier. Alam niya na maaari na siyang mapatay ni Daryl sa sandaling hindi pa siya humingi ng tawad sa asawa nito. Pasensya na, pasensya na. Sigaw ni Xavier. Niyakap nito ang kanyang ulo at sinabing, nagkamali ako. Patawarin mo ako, patawarin mo na ako. Pinapatawad mo na ba siya, honey? Tawa ni Daryl habang nakatingin kay Lily. Naging mahinhin ang ginawa niyang pagtingin dito. Isa itong 180 degrees na pag-ikot mula sa lunatiko niyang mukha, ilang segundo pa lang ang nakalilipas. Nanginig naman ang tumatangong si Lily. Alam niya na baka mapatay na ni Daryl si Xavier sa sandaling hindi pa niya ito patawarin. Dito na lumapit sa kanila ang isang 62 years old na lalaki, ito ang discipline master ng Hexad. Nagtanong ito ng, ano ang nangyayari rito? Agad na natuwa ang ilang mga estudyante nang makita nila ito, mahilig silang matuwa sa kapahamakan ng ibang tao. Masyadong istrikto ang discipline master. At ang ginawang pambubugbog ni Daryl sa isang guro ay labag sa panuntunan ng Hexad. Matapos makita si Xavier sa sahig, agad na nagdilim ang mukha ng discipline master. Dahan-dahan itong nagtanong ng, ano ang nangyari? Away sa loob ng school. Nabalot ng katahimikan ang lahat. Tiningnan ng karamihan sa mga estudyante si Daryl. Agad namang nagpanik si Lily. Gusto niya sanang magpaliwanag dahil nagsimula ang lahat ng ito sa pambabastos na ginawa ni Xavier sa kanya. Pero bago pa man siya makapagsalita, agad na tumayo si Declan na nagsabing, Master, binugbog po ni Daryl ang isang guro. Sabi nito, masyado itong matindi. Dapat lang na maparusahan siya sa ginawa niyang ito. Lumapit naman si Catherine sa discipline master. Estudyante ko si Daryl, dagdag nito, ako na po mismo ang magpaparusa sa kanya. Dito na siya naglakad palapit kay Daryl at bigla itong sinampal ng malakas. Slap! Isa na lang ordinaryong tao ngayon si Catherine. Hindi naging masakit ang ginawa niyang sampal pero malakas pa rin itong narinig ng lahat. Kabibingi ang ginawang sampal ni Catherine sa tahimik na paligid. Naramdaman ni Daryl ang paginit ng sinampal niyang pisngi. Mahina naman siyang inasar ng ilang mga estudyante sa kanyang paligid. Natutuwa ang mga ito na makita siyang pinaparusahan. Ilang metro lang ang layo ni Daryl kay Catherine, kaya nagawa niyang maamoy ang ginamit nitong perfume. Hindi niya maitanggi sa kanyang sarili na mayroong magandang katawan si Catherine. Pero ito na ang pangalawang beses na sinampal siya nito.
Gusto sanang magalit ni Daryl, pero nandito na ang discipline master. Kaya sa sandaling magtantrum siya, maaaring i-expel na siya nito sa Hexad, at kapag nangyari yon, paano na niya mananakaw ang mga manual? Kinakailangan niyang pigilan ang kanyang sarili. Daryl, iniisip mo ba na bahay mo ang eskwelahang ito, na pwede kang makipagaway saan mo man gustuhin? Kung hindi mo magawang mag-aral dito, mas mabuti pang umalis ka na lang. Nanlalamig na sigaw ni Catherine habang sinasampal siyang muli. Smack! Agad na nakita ng lahat ang namumulang mukha ni Daryl. Tumakbo ka ng 50 rounds sa paligid ng field, utos ni Catherine. Wala namang sinabi na kahit ano si Daryl habang nagsasara ng husto ang kanyang mga kamao. Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig ang mga sinabi ko? Sasabihin ko sa iyo muli. Tumakbo ka ng 50 rounds sa field. Ngayon din. Simangot ni Catherine. Huminga ng malalim si Darlie bago naglakad sa field at nagsimulang tumakbo sa ilalim ng mainit na araw. Kinakailangan niyang tumakbo ng 50 rounds. Malakas na nagpawis dito si Daryl. Halos mamatay na siya sa huling beses na kinakailangan niyang tumakbo sa field. Bumagsak siya sa sahig at malalim na humingal ng ilang beses. Dito na niya nakita ang paglapit ni Catherine na may hawak na isang bote ng tubig. Napakagat sa kanyang labi si Catherine habang bumubulong ng mukhang nauuhaw ka na, Daryl. Dinalhan kita ng tubig. Hindi naman tinanggap ni Daryl ang tubig. Ano ang ginagawa mo, Ms. Catherine? Kindat nito. Nagugilty ka na ba sa pananampal na ginawa mo sa akin kanina? Namumula pa rin ang kanyang mga pisngi mula sa ginawang pananampal ni Catherine. Bahagyang nabahala si Catherine habang sinasabi na, wala na akong choice Daryl, sagot nito, nakita mo naman ang mga nangyari. Kinakailangan kitang parusahan sa harapan ng discipline master. Niyuko niya ang kanyang ulo at nagmakaawa. Huwag ka nang magalit sa akin, Daryl. Pakiusap. Tumawa naman dito si Daryl. Kinuha niya ang bote at uminom ng tubig. Dahil nagmamakaawa ka na sa harapan ko, paano ko magagawang magtanim ng hinanakit sa iyo? Sagot nito. Tumayo siya at naglakad palayo. Sandali lang, Daryl. Agad siyang tinawag ng malakas ni Catherine. Tumalikod siya at nakita ang nakakagat sa kanyang labi na si Catherine. Nagdadalawang isip pa ito nang magtanong siya kay Daryl ng, Daryl, maaari mo ba akong sundan sa aking opisina? Mayroon sana akong sasabihin sa iyo. Naglakad sila pabalik ng opisina. Agad namang umupo si Daryl sa sofa ng opisina ni Catherine. Kumuha rin siya ng isang tasa at nagsalin ng tsaa para sa kanyang sarili. Katatakbo-takbo niya lang ng 50 rounds, kaya mahahalatang napagod siya rito ng husto. Agad na nilok ni Catherine ang pinto, dito na siya humarap kay Daryl at nagtanong ng, totoo ba ang sinabi mo na may solusyon ka sa nangyaring pagbabako noon, Daryl? Isa na ngayong ordinaryong tao si Catherine. Nabahala na siya ng husto dahil hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Dahil ba yon sa bagay na ito? Tahimik nang ngumiti si Daryl sa kanyang loob at tumango. Opo, pero naalala ko rin na hindi kayo naniwala sa akin noong bigyan kayo ni Declan ng depektibong elixir. Malinaw ko ring naalala na sinabihan niyo po ako na huwag gumawa ng kung ano-anong kalokohan. Naniniwala na ako sa iyo ngayon, Daryl. Nagpapanik na sinabi ni Catherine. Pakiusap, tulungan mo ako. Ngumiti si Daryl habang iniisip na, 2 beses mo akong sinampal pero nagawa mo pa ring umasa na tutulungan kita. Nagkunwari siyang humihinga ng malalim habang pasimpleng sinasabi na, matutulungan kita sa bagay na yan, Ms. Catherine. Pero masakit pa ang buo kong katawan sa pagtakbong ginawa ko kanina kung magagawa lang magmamasahe sa akin. Namula ang mukha ni Catherine sa mga sinabing ito ni Daryl. Paano siya nagawang pasimplehan ni Daryl na bigyan ito ng masahe? Isa siyang guro. Kaya hindi tama ang pagbibigay niya ng masahe sa isang estudyanteng kagaya ni Daryl. Okay lang. May mga kailangan pa akong gawin kaya mauuna na po ako. Matapos makita ang hindi sumasagot na si Catherine, tumayo na si Daryl at umalis. Ikaw Daryl, dito na ang simulang magpanik si Catherine. Nagawa na niyang mag-research sa pamamagitan ng pagbabasa sa ilang mga sinaunang manual, walang kahit na anong paraan para maibalik ang dati niyang lakas. Kaya kung hindi siya tutulungan ni Daryl, magiging isa na lang siyang ordinaryong tao habang buhay. Napakagat sa kanyang labi ang desperadong si Catherine.
Maingat niyang nilapitan si Daryl at hinawakan ang mga balikat nito bago ito pisilin ng dahan-dahan. Okay na ba ito sa'yo, Daryl? Okay na po iyan. Naramdaman ni Daryl na parabang nasa itaas siya ng Cloud9. Napapikit na lang siya sa sobrang ginhawa na kanyang nararamdaman. Hindi niya inasahan na mayroon din palang mahinhing persona ang isang istriktong guro na kagaya ni Catherine. Itinaas ng parang tinatamad na si Daryl ang kanyang mga binti, at sinabing, mukhang nanakit din ang aking mga binti sa ginawa kong pagtakbo kanina. Ikaw, napaatras dito si Catherine. Napakagat siya sa kanyang labi, habang bumubulong ng, hayaan mong tulungan kita rito. Yumuko siya para masahiin ang mga binti ni Daryl. Naramdaman ni Daryl ang pagtaas ng kanyang mood. Mula sa kanyang kinaupuan, isa itong magandang posisyon para titigan ang katawan ni Catherine. Isa talaga itong pambihirang pagkakataon. Hindi naman napansin ni Catherine ang nanlalaking mga mata ni Daryl. Sabihin mo sa akin, Daryl. Ano ang dapat kong gawin para maibalik ang aking lakas? Tanong nito habang kinakagat ang kanyang mga labi. Tumango naman bilang sagot ang natutuwa sa natanggap niyang masahe na si Daryl. Ngumiti siya at sinabing, mayroon akong alam na isang elixir na tinatawag bilang resumption pill. Nakatutulong ito na ayusin ang nasira mong energy field para maibalik ang iyong internal energy. Iyon lang ba? Nanginig sa sobrang tuwa si Catherine, hindi na niya maitago pa ang nararamdaman niyang saya. Magaling kung ganoon. Mayroon ka bang dala na resumption pill ngayon, Daryl? Tumawa naman si Daryl at sinabing, wala, pero pwede kitang igawa nito. Pangkaraniwan lang ang mga sangkap na kanyang nakita para gawin ito sa Infinite Elixir Manual. Ano? Gumagawa siya ng mga elixir. Nagulat dito ng kaunti si Catherine. Naisip niya kung paano siya inappoint ni Isabella Monte bilang elixir assistant nito noong nagdaang elixir competition. Mukhang alam niya nga talaga kung paano gawin ang pill na ito. Hindi na niya makapaghintay pang inumin ito. Natawa si Daryl matapos makita ang reaksyon ni Catherine. Naglakad siya sa may bintana at kinuha ang isang porselanang palayok na nakasabit dito. Binili ito ni Catherine para maging lalagyan ng halaman, pero mayroon pa siyang mga palayok na hindi nataniman hanggang sa mga sandaling ito. Naghanda siya ng ilang mga sangkap at sinimulang gawin ang elixir. Hindi siya nagtaka ng kahit na kaunti dahil nagawa na niya ito ng ilang beses noon. Hindi naman makapaniwalang tumingin sa kanya si Catherine, paano niya nagawang bumuo ng isang elixir sa ganyang pamamaraan. Pangkaraniwang ginagawa ang mga ito, isa-isang elixir room, at ginagamitan din ni isang espesyal na kaldero sa paggawa ng elixir. Pero mukhang alam naman ni Daryl ang kanyang ginagawa. Maingat niyang sinunod ang bawat step na kanyang nabasa sa manual. Habang nag-iisip ng malalim, tumalikod si Daryl at pilyong sinabi na, masakit pa rin po ang mga binti ko, Ms. Catherine. Agad na nakabalik sa realidad si Catherine. Nilapitan niya si Daryl at nagpatuloy sa pagmasahe sa mga binti nito. Tinitigan ni Catherine ang improvised na kaldero sa paggawa ng mga elixir habang minamasahe si Daryl. Ang dapat niya lang gawin ay hintayin mabuo ang elixir at magagawa na muling bumalik ng kanyang lakas. Bago mangyari iyon ay kinakailangan niya munang paligayahin si Daryl. Ngumiti naman dito si Daryl. Nagawa niyang makita ang katawan ng isang napakagandang babae habang binubuo niya ang elixir. Natuwa siya rito ng husto. Nang bigla siyang mapatanong ng, pwede ko po ba kayong tanungin, Ms. Catherine? Ano yon? Nasaan po ba ang principal's office ng Hexad? Matagal na po akong naririto pero hindi ko pa po ito nakikita. Mayroon pa ring misyon si Daryl na nakawin ang mga manual, at ang ilan sa mga guro ay nakasama na ng principal. Nagawa na niyang i-check ang buong eskwelahan para hanapin ang opisina ng principal pero hindi niya pa rin ito nagawang mahanap. Wala tayong principal's office, tawa ni Catherine. Ano? Walang principal's office ang Hexad? Natigilan dito si Daryl. Tumango naman si Catherine at sinabing, maaaring si Graham Potter nga ang principal natin pero madalang ang siyang magpakita sa school. Isa lang siyang simpleng lalaki, kaya napagdesisyonan niyang huwag magpatayo ng opisina. Naguluhan dito si Daryl. Wala ba talagang principal's office ang Hexad? Paano na niya ngayon na nakawin ang mga manual? Dito na napatanong si Catherine ng, bakit mo pala biglang natanong ang tungkol sa principal's office ng Hexad, Daryl? Naintriga po kasi ako sa principal natin.
Ilang beses ko na po kasi siyang naririnig bago pa man ako ma-enroll sa Hexad. Alam ko na isa siya sa mga elder ng Wudang sect na isa ring kilala at malakas na tao. Nagsinungaling dito si Daryl habang nagpapakita ng paghanga sa kanyang mukha. Mula noon ay naging idol ko na po siya. Mataas na rin ang tingin ko sa ating principal. Tumango rito si Catherine at sumagot ng, "Oh, malakas talaga si Graham. Isa siya sa pinakamalakas na mga elder ng Wudang sect. 2 taon na ang nakalilipas mula noong marating niya ang level 5 Martial Marquis. Kaya malapit na siyang maging isang Marial Saint." Ano? Level 5 Martial Marquis. Kasing lakas na niya ngayon si Abbess Mother Serendipity. Hindi maiwasang mapalunok ng malakas dito ni Daryl. Napakalakas nga talaga ng kanilang principal. Kaya sa sandaling makaharap niya ito, siguradong hindi niya ito magagawang isahan. BM! Dito na biglang sumabog ang porselanang palayok. Kumalat ang amoy ng elixir sa air habang bumabagsak ang 6 na mga resumption pills sa mga kamay ni Daryl. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Catherine ang 6 na mga pill at nanginig sa sobrang pagkasabi. "Para sa iyo ang pill na ito, Ms. Catherine." Ngiti ni Daryl. Binigyan niya ito ng isang pill at sinabing, "Matutulungan ka ng pill na itong tumaas ng 2 level." Walang pag-aalinlangang nilunok ni Catherine ang pill. Nang bigla siyang manginig habang nararamdaman ang pagbalik ng kanyang lakas. Isa na siya ngayong level 2 master. Gumana nga ito. Natutuwang sinabi ni Catherine. "Daryl, akin na rin ang 5 pang mga pill na hawak mo." Nagmamakaawa nitong sinabi. Tumawa si Daryl pero hindi niya ibinigay kay Catherine ang mga pill. Agad niyang itinago ang mga ito. "Ano ang ginagawa mo, Daryl?" Pumapadyak na sinabi ng nagpapanik na si Catherine. Kalmado namang sumagot si Daryl ng, "Bakit ka naman po nagmamadali, Ms. Catherine? Isang pill lang ang dapat mong inumin sa bawat isang araw. Hindi ito gagana kung pagsasabay-sabayin mong inumin ang lahat ng ito. Kinakailangan mo ng hindi bababa sa 24 oras bago inumin ang susunod na pill. Kahit na ibigay ko pa sa iyo ang mga ito ngayon, ganoon pa rin po ang mangyayari." Kumindat si Daryl at sinabing, "Naiintindihan ko ang nararamdaman mo," paniguro nitong sinabi. "Huwag kang mag-alala, itatago ko ito para hindi mo mawala." "Ano? Isang pill lang sa bawat isang araw?" Nangangahulugan ito na kailangan pang maghintay ni Catherine ng 6 na araw bago tuluyang bumalik ang kanyang lakas. Kakailanganin niya pang makinig kay Daryl ng ilang araw. Halos magdugo na ang mga labi ni Catherine sa ginagawa nitong pagkagat dito. "Aray, nananakit ang aking mga balikat. Huwag kang tumigil." Reklamo ni Daryl habang umuupo sa sofa. Naglakad naman palapit si Catherine para imasahe ang mga balikat ni Daryl. Nang matapos ang klase, umalis si Daryl sa opisina ni Catherine. Dito na niya nakita si Lily na naghihintay sa kanya sa entrance ng school. At nang makita siya nito, agad siya nitong niyakap ng mahigpit. Sa bagay, nagawa ng asawa ni Lily na tumakbo ng 50 laps sa field nang dahil sa kanya. At nang makauwi sila sa kanila, naghanda si Lily ng hapunan at nanood ng TV kasama si Daryl. Matapos ang insidente ni Xavier King, naramdaman ni Daryl ang pagbabago sa trato ni Lily sa kanya. Mas naging mahinhin at mas dumepende na ito sa kanya. Ang mga susunod na ilang araw ay ang pinakamasayang yugto sa 3 taon nilang pagsasama. Pero walang kahit na ano ang nagtatagal habang buhay. Isang araw, nang makauwi sina Daryl at Lily, agad silang natigilan sa kanilang nakita. Isang babae, na may 18 hanggang 19-year-old na edad ang kanilang nakita na nakaupo sa sofa. Mukha itong cute at maganda. Mayroon itong lollipop sa kanyang bibig habang nanonood ng TV. Hindi. Napasigaw si Daryl sa kanyang loob habang bumabagsak ang kanyang mukha. Ang babaeng ito ay ng kanyang kryptonite. Bakit siya nandito? Ang babaeng ito ay si Queenie Garfield, isang malayong pinsan ni Lily. Binibisita siya nito taon-taon. Si Queenie ay isang cute at napakabait na babae. Hindi nito kailanman minaliit si Daryl at sa halip ay naging magalang pa ng husto rito. Queenie Garfield. Ito ang 2 mga salita na nakakapagpanginig sa buong katawan ni Daryl. Siya ang kanyang bangungot. Sa bawat sandaling bumisita rito si Queenie, agad itong nagdedemand kay Daryl ng kahit na anong pagkain na gusto nitong kainin.
At kung hindi niya ito mapagbibigyan, agad itong magtatantrum sa buong bahay. Pero wala nang nagawa na kahit ano tungkol sa bagay na ito si Daryl. Masyado ring naging makulit ang pinsang ito ni Lily. Mayroon pa ngang ilang beses na sinisi nito kay Daryl ang ilang mga bagay na nabasag nito sa bahay ni Lily. Pero wala pa ring nagawa rito si Daryl. Bakit ka napunta rito, Queenie? Nasusurpresang tanong ng natutuwang si Lily. Nakangiti itong naglakad palapit sa pinsan niyang si Queenie. Lily, Daryl, nakabalik na rin kayo sa wakas, napatalon si Queenie sa sofa at agad na niyakap si Lily. Mas gumanda ka ngayon, Lily, bati nito. Niyakap niya ang baiwang ni Lily at nagkomento rito ng mas naging sexy na rin ang katawan mo ngayon. Sa mga mata ni Queenie, para na niyang kapatid si Lily. Kaya magagawa na niyang biruin ito ng tungkol sa kahit na anong bagay. Namula si Lily habang sinasabi na, nasa university ka na ngayon, girl. Umarte ka nga na parang isang teenager. Natuwa rito ng husto si Lily. Namiss niya ng husto ang kanyang pinsan matapos itong hindi makita ng halos kalahating taon. Kaya isang magandang sorpresa para rito ang bigla nitong pagpapakita sa kanilang bahay. Tumingin din si Queenie kay Daryl at tumatawang sinabi na, kalahating taon din taong hindi nagkita. Mas gumwapo ka na ngayon. Ikaw din, kasing sweet mo pa rin ang Queenie na nakasama namin dito noon. Nakangiting sinabi ni Daryl. Agad na bumagsak ang mood ni Daryl. Naisip niya na magagamit niya ng ilan pang mga araw para makilala pa ng husto si Lily at makatabi na rin ito sa higaan. Pero ngayong nandito na si Queenie, siguradong tatabi na ito kay Lily sa isang higaan. Tuwang-tuwa na tiningnan ni Lily si Queenie habang nagtatanong ng, hindi ba nasa school ka dapat ngayon? Bakit ka nandito? Iniling ni Queenie ang kanyang ulo habang sumasagot ng, medyo espesyal kasi ang mga tinetek kong subject. Kaya nagkakaroon kami ng break habang nasa gitna ng pag-aaral ang iba naming mga schoolmate. Tumango naman dito si Lily, hindi na niya ito tinanong pa. Agad nilang binago ang topic. Mahilig ang mga babae na pag-usapan ang tungkol sa mga artista o sa mga makyup. Napuno ng kwentuhan ang sala sa bahay ni Lily. Hindi naman sila inistorbo ni Dari habang nakaupo sa isang tabi at nag-oobserba sa pinag-uusapan ng dalawa. Tumawa si Queenie habang sinasabi kay Daryl na, halika't sumama ka na mag-shopping sa amin. Nagbuntong hininga rito si Daryl at sa huli ay tumango rin sa dalawa. Mahilig si Queenie na mag-shopping. At sa tuwing mag-shopping ang dalawa, halos kalahating araw na naglilibot ang dalawa sa paligid. Agad na sumakit ang ulo ni Daryl habang iniisip ito. Pero wala na siyang magagawa pa rito. Sa bagay, si Queenie ang paboritong pinsan ni Lily. Yay! Halika na! Talon ni Queenie sa sofa habang nag-cheer. Pagkatapos ng 10 minuto ay nakarating na rin sila sa Red Flag Pedestrian Walkway. Isa ito sa pinakaabalang kalye sa buong Donghai City. At noong marating nila ito ay agad nilang napansin ang napakaraming tao. Halos magtatalon sa sobrang tuwa si Queenie nang makarating sila rito. Dito na siya nagtingin ng napakatagal sa bawat tindahan na kanilang madadaanan. Hindi rin ito kinalimutan ang maliliit na mga stall sa paligid. Candy. Matagal na rin akong hindi nagkaroon nito. Bilhin mo na ito. Mayroong mga bagong bag ang tindahang ito. Kukunin ko na ito. Nang makapasok sila sa mall, agad na kuminang ang mga mata ni Queenie. Agad nilang nakita ang isang napakalaking sign sa entrance. Ano? Nandito ngayon ang ATM. Hindi mga. Napahawak si Queenie sa kanyang mga pisngi sa sobrang sorpresa. Ang ATM ay isang girl group na sumikat nitong nakaraan. Idol na idol ito ni Queenie. Kaya sino ba naman ang mag-aakala na magagawa na iyang makita ang mga ito ng personal ngayong araw? Natawa si Daryl kay Queenie matapos nitong masabi. Marami na ang tao sa loob ng mall habang tumutugtog ang isang napakalakas na music. Mukhang nasa gitna na ng performance ang girl group na ito. Agad din sumagot si Lily ng, gusto ko rin ang ATM. Marami silang mga magagandang kanta. Hinila ni Queenie ang kamay ni Lily at sinabing, gusto mo rin sila. Halika na. Para makakuha tayo ng autograph sa kanila mamaya. Tara na. Tango ni Lily. Naramdaman niya rin ang pagkasabik na nararamdaman ng kanyang pinsan. Habang si Daryl naman ay hindi makapagsalita sa kanyang mga nakita.
Bakit nga ba ang hilig ng mga babae sa mga artista? Pero wala siyang nagawa kundi sundan ang mga ito papunta sa gitna ng napakaraming tao. Isang napakalaking stage ang sinetop sa gitna ng mall. At tatlong mga babaeng may maiksing mga damit ang makikitang nagpe-perform sa stage. Sila ang mga miyembro ng girl group na ETM. Makikita ring nakalatag ang mga barrier sa paligid ng stage para mapigilan ang paglapit ng mga fans sa girl group. Buong puso namang sumisigaw ang mga ito sa kanilang mga kinatatayuan. Parang naging isang full-size concert na ang ginawang performance ng mga ito sa mall na yon. Wala namang pakialam si Daryl sa mga artista mula noong maging presidente siya ng Platinum Corporation. Tao lang din naman ang mga artista kaya walang kahit na anong espesyal sa mga ito. Dito na nagawang makisiksik ni na Queenie at Lily hanggang sa makarating sila sa harapan ng stage. ETM! Nasasabik na sigaw ni Queenie habang ikinakaway ang kanyang mga kamay. Kasalukuyang nagpe-perform ang tatlong mga babae sa stage, kaya wala silang naging pakialam sa ginagawa ni Queenie. Kilala na grupong ito kaya sanay na sila sa mga sigaw, iyak at hiyaw mula sa kanilang mga fan. Nang biglang itulak sina Lily at Queenie sa harapan na siyang nakasira sa barrier. Isang lalaking nakasuit ang lumapit kasama ng dalawang mga bodyguard, sumigaw ito ng, "Ano ba ang ginagawa nyo? Hindi nyo ba nakitang may harang na sa harapan nyo? Wala ba kayong mga manners? Umatras na kayo." Dahil sa napakalakas na ingay, hindi napansin ni Queenie ang mga pagbabantang ginagawa ng lalaki. Dito na nagalit ang lalaki, agad nitong tinulak si Queenie at sumigaw ng, "Bingi ka ba? Sabi ko umatras ka." Halos matumba si Queenie sa sahig. Buti na lang at nagawa siyang saluhin ni Lily. "Bakit mo kailangang gawin ito?" Galit na tanong ni Lily. "Mahina lang naman ang ginawa kong pagtulak sa iyo kanina, hindi nyo ba alam na hindi dapat kayo lumampas sa harang?" Sigaw ng lalaki. "Magaganda kayong dalawa pero wala ba kayong mga manners?" Sasagutin na sana ni Lily ang lalaki nang matapos ng ETM ang kanilang performance. Ito ang kanilang intermission number, naglakad sila pababa para pumunta sa backstage at magpahinga. Matapos nilang papalapit ang girl group sa kanila, agad na naglabas si Queenie ng isang pirasong papel ang umiti sa mga ito. Sinabi nito na, "Mahal na mahal ko kayo, ETM. Pwede nyo ba akong bigyan ng autograph?" Napuno ng pag-asa rito si Queenie, isa siyang malaking fan GE team, kaya siguradong hindi tatanggihan nito ang maliit niyang request sa girl group. Marami ring mga fans sa likuran ni Queenie ang lumapit para makita ang mga ito. Kung magagawang mag-autograph ng ETM, gusto rin nilang makakuha ng autograph ng mga ito. Ngumiti naman ang leader ng ETM na si Vivian Clark habang sinasabi na, "Pasensya na, pero hindi ka namin mabibigyan ng autograph." Nainis dito ng husto si Queenie. Nagpatuloy naman si Vivian sa pagsasalita, "Nagpunta kami rito sa Donghai City para mag-promote, hindi ito isang meet and greet session, kaya pasensya ka na. Kinakailangan na naming pumunta sa backstage para magpalit at maghanda sa ikalawang bahagi ng aming concert, kaya huwag mo sanang harangan ang aming dadaanan." Nadismaya rin dito si Lily, sinabi nito na, "Okay lang iyan, Queenie, halika na." Namula na ang mga mata ng mangyak-ngiyak na si Queenie. Gustong-gusto niya talaga ang E-Team, ito ang kanyang mga idolo pero nagawa pa rin itong maging basto sa kanyang harapan. Lumapit si Daryl kay Queenie at sinabing, "Huwag ka nang umiyak, ako na ang kukuha ng autograph para sa iyo." Ito ni Daryl sa bawat sandaling makita niyang umiiyak si Queenie. Pagkatapos niyang magasalita, isang napakalakas na tawanan ang sumabog sa kanyang likuran. Nagawa siyang asarin maging ng leader na si Vivian Clark, "Magaling naman pala kung ganoon, kasasabi ko lang na wala kaming oras na magbigay ng autograph, hindi mo ba ito naiintindihan? Wala akong pakialam kung ikaw man o ang mga magulang mo ang humingi sa amin ng autograph. Hindi kami pipirma sa kahit na ano." Huminga ng malalim si Daryl. Pinigilan niya ang kanyang galit at sinabing, "Ako ang pre. Wala akong pakialam kahit sino ka pa. Pwede bang umalis ka na sa daraanan namin?" sabi ng nainis na si Vivian. Katatapos-tapos lang nito sa una nilang performance, kaya nakaramdam na siya ng matinding pagod. Dito na biglang sumigaw ang isang tao sa likod ng, "Hindi ba siya ang nakikitirang manugang ng mga lendon? Paano naisip ng isang talunan na kagaya niya na magagawa niyang makakuha ng autograph sa itim?" Masyadong naging masakit ang ibinigay na pang-aasar at panglalait ng mga tao kay Daryl. Kaya hindi na napigilan pa ni Lily ang kanyang sarili, at agad na hinila si Daryl habang sinasabi na, "Halika na, hubby.
Nandito sila para magsaya, pero sino nga ba ang mag-aakala na magiging ganito kasama ang kanilang mararanasan sa simpleng paghingi lang ng isang autograph? Agad namang sumagot ng malakas si Queenie sa mga ito, ano naman kung isa siyang nakikitirang maugang, hindi naman niya nagagawang dumepende sa inyong lahat. Sa mga mata ni Queenie, walang kahit na anong masama na ginawa si Daryl. Kaya niyang mabuhay ng walang autograph mula sa ATM, pero walang sinuman ang maaaring manginsulto sa asawa ng kanyang pinsan. Halika na, Daryl, ayoko na ng autograph nila. Hinila ni Queenie si Daryl palayo habang nagpapakita ng mukha na humihingi ng pasensya. Hindi niya inaasahang hahantong sa ganito ang paghingi nila sa isang autograph. Sinubukan naman ni Daryl na pigilan ang kanyang galit, ngumiti siya at tumango sa pinsan ni Lily. Paalis na sana siya nang sabihin ni Vivian na, napaka-demanding talaga ng mga mahihirap kahit na kailan, kakailanganin mo pang maghintay hanggang sa susunod mong buhay para lang makakuha ng autograph para sa iyong kapatid. Ngisi ni Vivian. Hindi ito naging malakas pero malinaw pa rin itong narinig ni Daryl. Dito na agad nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Nanlalamig niyang tiningnan si Vivian at sinabing, iniisip mo bang ganoon nakahalaga ang autograph mo? Anong sinabi mo? Simangot ni Vivian. Nilapitan nito si Daryl, mas naging matangkad ito kay Daryl dahil sa suot nitong high heels. Tumingin siya pababa rito at sinabing, oo, mahalaga ang bawat autograph ko. Kaya hindi karapat-dapat ang isang mahirap na kagaya mong makatanggap ng kahit isang autograph mula sa amin. Ano naman kung hindi kita bigyan ngayon ng autograph? Ano ang gagawin mo? Halika na, hubby, okay lang iyan, muling hinila ni Lily si Daryl. Sa bagay, artista ring maituturing ang ATM. Kaya walang sinuman ang nagawang gumastos sa mga ito. Hindi naman gumalaw si Daryl sa kanyang kinatatayuan. Tumawa siya kay Vivian at sinabing, hindi ko lang makukuha ang mga autograph mula sa inyo ngayong araw dahil hihingi rin kayo ng tawad sa pinsan ko. Agad namang sumabog ang tawanan sa paligid. Wala na ba siya sa kanyang sarili? Gusto niyang mag-apologize sa kanya ang ATM. Mukhang nahihibang na nga ito. Dito na namula ang mukha ni Lily, muli niyang hinila si Daryl at sinabing, umalis na lang tayo, hubby. Pakiusap. Oo nga, hindi ko na rin naman kailangan ng autograph nila, mahinang dagdag ni Queenie. Huwag kang mag-alala, ikukuha kita ng autograph sa kanila, walang pakialam na kaway ni Daryl. Malakas namang tumawa si Vivian habang sinasabi na, wow, marunong ka rin palang magyabang. Dahil kailangan mo ng autograph namin, bibigyan ko na ang pinsan mo nito kapalit ng pagyuko mo sa harapan namin. Bakit naging ganito kabastos ang mga ito? Nagdilim ang mukha ni Daryl. Dito na niya kinuha ang kanyang phone at nag-dial ng isang numero. Sa loob ng 3 segundo agad na sinagot ng kabilang linya ang tawag. MR President, ano po ba ang maitutulong ko sa iyo? Sagot ni Pearl sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Daryl habang nagtatanong ng, nagpe-perform ngayon ang ATM sa Donghai City, anong kumpanya ang may hawak sa kanila? Agad na nakaramdam ng nerbiyos si Pearl nang marinig ang tono ng nagsaalitang si Daryl. Dito na siya mahinang sumagot ng, MR President, nitong nakaraan ay gumawa ang ATM ng isang pelikula na may pamagat na The Three Golden Flowers. Narito po sila para ipromote ang kanilang pelikula. Pero nagawa na nilang i-invest ang kalahati ng kanilang mga shares sa paggawa ng pelikulang ito, kaya tayo na ang nagayos ng gagawin nilang performance sa Donghai City. Platinum Corporation ang nagasikaso sa ATM. Ngumiti rito si Daryl, hindi pumayag ang tatlong ito na bigyan ng autograph ang pinsan ni Lily. Kaya ayoko nang makita ang tatlong ito rito. Alam mo naman na ang dapat mong gawin, hindi ba? At ihinto mo na rin ang performance nila rito. Ngayon din. Dito na ibinaba ni Daryl ang tawag. Agad namang sumabog sa katatawa ang mga tao sa kanilang paligid. Oy, nakikitirang manugang, sino ba ang tinawagan mo? Gusto mong ipatigil ang kanilang performance? Sino ka ba sa tingin mo? Haha! Natawa rin dito si Vivian Clark at ang dalawa pang miyembro ng ATM. Wala na ba sa sarili ang taong ito? Namula rito si Lily. Naramdaman na niyang tinawagan ni Daryl si Dax Sanders. Sa bagay, ito lang ang kilala niyang makapangyarihang tao sa buong Donghai City. Kahit na makapangyarihan si Dax, mahina pa rin ang impluensya nito sa entertainment industry. Dito na nagpapanik na ipinadyak ni Lily ang kanyang paa, hinila niya si Daryl at sinabing, halika na, hubby.
Hindi na natin kailangan ang autograph nila. Hindi rin isang Diyos si Doc Sanders, kaya wala na ring magagawa ang paghingi mo sa kanya ng tulong. Nang biglang mamatay ang mga ilaw sa stage. Maging ang mga mic sa ginagamit ni Vivian at ng ibang miyembro ng ETM ay kasabay nitong namatay. Ano? Ano ang nangyayari? Naguluhan at na-confuse dito ang mga tao sa paligid. Nanginig naman si Vivian habang nakatingin kay Daryl, hindi ito makapagsalita ng kahit na ano. Isa lang ba itong coincidence? Dito na nagring ang kanyang cellphone. Nilabas niya ito at nakita na mula ito sa kanyang boss. Kilala ang kanyang boss bilang si Lame Lee. Dati itong kabilang sa isang sindikato. At pagkatapos maputulan ng paa, ay sinubukan nitong makipagsapalaran sa entertainment industry kung saan nagtayo ito ng isang entertainment company. President Lee, sinagot ni Vivian ang tawag at nagreklamo, tatawagan na sana kita, President Lee. Nagpe-perform kami rito sa Donghai City pero noong matapos ang unang bahagi ng aming performance ay biglang nawalan ng kuryente ang aming stage. Anong klase ba ng nakakadiring lugar ito? Manahimik kang hayop ka! Sigaw ni Lame Lee. Nanginig naman sa takot si Vivian. Ang ETM ay ang pinakasikat na grupo ng kumpanya, kaya inalagaan ito ng husto ni President Lee. Pero bakit nito nagawang sigawan ang leader ng grupo na si Vivian matapos niya itong makausap? Kilala mo ba kung sino ang binastos mo? Nagpatuloy si Lame Lee sa pagsigaw. Sa 3 Golden Flowers, pagmamayari na ng Platinum Corporation ang kalahati ng mga shares nito. Tumawag sila sa akin para sabihin, ayaw na nila mag-invest sa atin. At gagamitin nila ang lahat ng kanilang makakaya para mapigilan ang inyong mga karera. Hayop ka, kilala mo ba kung sino ang nabastos mo? Naninermo nitong sinabi. Hayop, nagawa na niyang gastusan ng ilang bilyon ang mga ito. Malapit na nilang matapos ang pelikula nang bigla silang tinawagan ni Pearl para sabihing kinakansela na ng Platinum Corporation ang anumang napagkasunduan nila ng kumpanya ni Lee. Nasabi ni Pearl na ang rason ng kanilang pagkansela ay dahil sa pagtanggi ng ETM na magbigay ng autograph sa presidente ng Platinum Corporation. Naguluhan dito si Vivian, tumingin siya kay Daryl habang sinasabi sa phone na, wala akong nabastos na kahit sino, President Lee. Mayroon lang isang lalaking gumagawa ng gulo rito, hindi lang niya nasira ang barrier, nagawa niya ring manghingi ng autograph habang nasa loob ng restricted area. Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon din hayop ka. Dalian mo. Sumigaw si Lame Lee na para ng isang lunatiko. Mahahalatang punong-puno na ito nang dahil sa nangyari. Kilala mo ba kung sino ang lalaking yan? Siya si Daryl Darby. Ang presidente ng Platinum Corporation. Si Daryl Darby ang main sponsor natin ngayon. Siya ang dahilan kung bakit ka nagkaroon ng artehang pelikula. Ano? Nanginginig na sinabi ni Vivian, sumagot naman ito ng, nagkakamali po yata kayo, nakasuot lang ang lalaki rito ng mumurahing mga damit. Mumurahing mga damit. Hindi mo magagawang kitain sa loob ng 1 taon ang halagang ginagastos niya araw-araw. Sigaw ni Lame Lee. Gagawin mo ang lahat ng sasabihin niya. Kung gusto ni President Darby ng autograph, ibibigay mo ito sa kanya. Kung gusto kanyang makasama ng isang gabi, papayag ka sa kanya. Hayop ka, sa sandaling hindi kanya mapatawad ngayong araw, magpaalam ka na sa karera mo dahil puputulin ko na ang kontrata mo sa kumpanya ko. Dito na ibinaba ni Lee ang telepono. Parang spaghetti namang nanlambot ang mga binti ni Vivian. Hindi na nito nagawa pang tumayo ng diretsyo. Kuya, Daryl. Dito na siya nagising sa katotohanan. Hindi na niya nagawa pang tingnan ng diretsyo si Daryl. Dito na nalito ang mga tao sa kanilang paligid. Ano ang nangyayari? Bakit siya biglang naging magalang sa walang kwentang ito? Nakangiti namang sinabi ni Daryl na, ano ang nangyari? Hindi ba't arogante ka kanina? Gusto lang naman ng pinsan ko ng isang autograph mula sa inyo, pero nagawa mo pa ring bigyan ako ng kondisyon na yumuko sa harapan mo. Nanginig dito ang buong katawan ni Vivian. Agad siyang nagpanik at yumuko sa harapan ni Daryl, kasalanan ko po ang lahat ng ito. Nabahala na siya rito ng husto. Sinabi sa kanya ni President Lee na agad nitong tatapusin ang kanyang kontrata sa sandaling hindi siya mapatawad ni Daryl. Agad namang napapigil hininga ang lahat. Nagawa ng isang artista gaya ni Vivian na yumuko sa harapan ni Daryl na isang nakikitirang manugang. Agad siyang napanganga sa kanilang nakita.
Sumimangot naman dito si Daryl. Mahina niyang sinabi na, wala ring point ang paghingi mo ng tawad sa akin. Humingi ka ng tawad kay Queenie. Hindi ito naging malakas pero sapat na ito para matakot si Vivian. Nanginig siya sa sobrang takot. Nakangiti niyang nilapitan si Queenie at sinabing, patawarin mo ako dahil masyado akong naging basto sa iyo kanina. Nananaginip yata ako. Hindi ito totoo. Nasasabik na isip ni Queenie. Hindi niya inaasahang magiging ganito siya kalapit sa kanyang mga idolo, at nagawa pa nitong humingi ng tawad sa kanya. Sumagot naman si Queenie ng, hindi kita masisisi sa ginawa mo. Idolo niya ang mga ito. Napakagat sa kanyang labi, habang sinusubukang pasayahin si Queenie. Sinabi nito na, nakikita kong gustong gusto mo talaga kami, bakit hindi na lang tayo magpalitan ng mga contact number at maging magkaibigan? Dito na niya nilabas ang kanyang phone. Nagawa niyang makita na masyado pang bata si Queenie, kaya mabilis siya nitong mapapatawad kung magiging mabait siya rito. Agad namang nainggit dito ang mga tao sa kanilang paligid. Isang panaginip ang pakikipagpalitan ng contact number sa kanilang mga idolo. Nasasabik namang sumagot si Queenie ng, sige. Matapos makipagpalitan ng contact number, naglakad siya palapit kay Daryl at nahihiyang nagtanong ng, okay na ba ito, Kuya Daryl? Hindi naman siya pinansin ni Daryl. Parang wala pa rin itong pakialam sa kanyang mga nakita. Mangyak-ngiyak na siya noong makita niyang hindi sumagot si Daryl. Kung wala lang tao sa kanyang paligid, baka nagawa na niyang lumuhod at magmakaawa kay Daryl. Patawarin mo sana ako. Ngumiti si Daryl at sinabing, gusto mong patawarin kita. Hindi mo pa siya nabibigyan ng autograph, hindi ba? Mabilis namang sumagot si Vivian ng, pipirmahan na namin ito ngayon din. Tumalikod siya para humingi ng ballpen sa kanyang staff. Pero walang pakialam namang kumaway si Daryl para sabihin na huli na ang lahat. Natigilan dito si Vivian. Dito na siya nanginig sa sobrang takot. Walang pakialam na nagpatuloy sa kanyang pasasalita si Daryl, tinuro niya ang stage at sinabing gusto kong pirmahan niyong tatlo ang stage floor. Kailangan niyong mapuno ang buong stage bago ko ito i-check bukas. Dahil kung hindi, kayo na ang bahalang mag-isip sa magiging kapalit nito. Ano? Ang buong stage? Mukhang nagdadalawang isip dito si Vivian. Kasing laki ng basketball court ang stage kung saan sila nagpe-perform. Gaano ba katagal bago nila ito matapos? Ano? Ayaw mo? Sarcastic na ngiti ni Daryl. Hindi. Hindi. Gagawin namin ito. Agad na kumuha si Vivian at ang dalawa nitong mga kasama ng tigi-isang marker at sinimulang pirmahan ang buong sahig ng stage. Natigilan ang lahat sa kanilang nakita. Hindi na nakapagsalita ng kahit ano ang mga taong nangasar kay Daryl kanina. Ngumiti naman si Daryl bago tumalikod at umalis. Agad naman siyang sinundan ni Lily at Queenie. Napakagaling mo talaga, Daryl. Natuwa rito ng husto si Queenie. Napuno ng paghanga ang kanyang mga mata kay Daryl. Ngumiti naman si Daryl at natutuwang tumingin kay Queenie. Bakit sila natakot ng ganoon sayo? Tanong ni Queenie. Palaging laman ng biro sa buong Donghai City si Daryl kaya paano niya nagawang maging ganito katindi. Nagbibiro namang sinabi ni Daryl na baka nakita kasi nila na masyado akong guwapo. At naramdaman nila na dapat lang nilang tingalain ang mga guwapong tao kaya agad silang humingi ng tawad kanina. Tigilan mo nga ako, nguso ni Queenie habang nagdadagdag ng pero nararamdaman kong safe ako sayo. Natuwa naman dito ng husto si Daryl. Tinapik niya ang balikat nito at sinabing, ganito rin sana ang maiparamdam sa iyo ng mapapangasawa mo. Huwag kang magalala, habang nandito ka sa Donghai City, walang sinuman ang makakapangapi sa iyo. At agad siyang nagdagdag ng, pero sa isang kondisyon, kinakailangan mo munang maging tama at logical sa lahat ng iyong ginagawa. Natuwa rito ng husto si Queenie, dito na niya kinurot si Daryl sa pisngi. Nakaramdam naman si Daryl ng init sa kanyang mukha. Masyadong bukas ang babaeng ito. Siya ang asawa ng pinsan nito. Na-awkward namang sinabi ni Lily na, Lily, asawa ko siya, kaya paano mo nagawang? At sa publiko niya rin ito ginawa. Wala namang naging pakialam dito si Queenie, tumawa siya at sinabing, namumula ka ngayon Lily, huwag mo sabihing nagsiselos ka sa akin. Ikaw talaga. Dito na mas namula ang mukha ni Lily. Nagawa niyang mahiya pero wala naman siyang nagawa pa rito.
Matapos ang isang sandali, nagtanong si Lily kay Daryl ng, "Hubby, si Dax ba ang tinawagan mo kanina? Ito ba ang dahilan kung bakit mo nagawang pahingiin ng tawad ang itim kanina?" Nagtaka ng bahagya si Lily sa mga nangyari. Makapangyarihan si Dax sa Donghaiser, pero ang itim ay isang napakasikat na girl group. Kaya paano nagawang hawakan ni Dax maging ang entertainment industry? Tumawa rito si Daryl at normal na sumagot ng, "Oo. Tinawagan ko si Dax, malapit siya sa presidente ng isang entertainment company. Pinaplano niyang itago ang tunay niyang pagkatao hanggang sa isilang ni Rebecca Song ang kanyang anak na maglilinis sa kanyang pangalan. Dito lang niya magagawang sabihin kay Lily na siya ang presidente ng Platinum Corporation." Napakagat naman sa kanyang labi si Lily at sinabing, "Huwag mo nang istorbohin pa si Dax sa susunod. Kahit na malapit kayo sa isa't isa, hindi ka pa rin dapat humingi palagi ng tulong sa kanya." Tumango si Daryl at sumagot ng, "Oh, sige. Pakikinggan ko ang asawa ko." Kinagabihan, noong makauwi na sila sa mansyon, hindi pa rin nawawala ang pagkasabik na nararamdaman ni Queenie. Marami siyang binili ngayong araw at nagawa ring makontak ang kanyang mga idolo. Ito ang pinakaswerteng araw sa buong buhay niya. Hinila niya si Lily papasok sa kwarto at sinbing, "Lily, tulungan mo akong tingnan ang mga damit na binili ko kanina. Gusto ko ring isukat ang mga ito." Dito na siya tumingin kay Daryl at nagtanong ng, "Gusto mo rin bang tulungan ako na isuot ang mga ito?" Agad na namula si Lily habang pinuputol sa pagsasalita si Queenie, "Huwag ka ngang magsalita ng kung ano-ano. Lalaki si Daryl. Paano kanya magagawang panoorin na magpalit ng damit sa harapan niya? Halos 20 na siya pero para pa rin siya bata kung kumilos." Natatawang nagsalita si Daryl, "Oh, isa ka ng dalaga ngayon. Sasamahan ka ni Lily." Mabilis ang pagtibok ng puso nito at napaisip, kaya niyag sabihin ang lahat dahil wala siyang filter. Hindi naiiba si Queenie, nagsalita ito, hindi na mahalaga yon, kasama si Daryl sa pamilya. Halos maibuga ni Daryl ang iniinom na tubig. Ring! Ring! Biglang nagring ang telepono nito. Sino naman ang tatawag ng ganitong oras? Halos 10:00 na ng gabi. Nakita niya ang pangalan ni Catherine Keith nang tumingin siya sa cellphone. Ngumiti si Daryl, paniguradong kinakabahan ito, dahil ilang araw na at hindi pa niya nabibigay ang resumption pill. Nang sagutin niya ito ay agad nagsalita si Catherine, "Daryl, hindi ba't nabanggit mo na gusto mong makilala ang school principal? Narito na ang iyong pagkakataon. Sa susunod na lunes ay magkakaroon ng Lion Slaughtering Conference mula sa 6 Orthodox sects. Hindi lang naroon ang principal, pati na rin ang ilang high-rank na miyembro ng 6 sects." Natuwa si Daryl, makakapagnakaw siya ng mga manual kapag nakilala niya nag-principal. Sandali siyang napaisip, tapos ay nagtanong, "Miss Catherine, ano ang Lion Slaughtering Conference?" Hindi niya pa to naririnig sa Hexad. Seryosong nagsalita si Catherine, "Sigurado akong narinig mo na ang Eternal Life Palay Sect, isa sa 2 main cult. Hindi sila naging mabuti. Sa wakas ay may nahuli kaming isa sa Guardian Kings, ang Golden Zion Featherstone. Kaya public execution ang kaganapan para kay Zion sa Lion Slaughtering Conference." Ang Golden Leon? Zion Featherstone. Paniguradong ito ang lolo ni Evelyn. Bahagyang lumingon si Catherine at nagsalita, "Daryl, naging mabait ako nitong mga nakaraang araw, pwede mo bang ibigay sa akin ang mga natitirang resumption pill?" Mula noong araw na pinino niya ang resumption pill ay nangako siyang bibigyan niya ito ng 1 pill bawat araw, pero hanggang ngayon ay 2 pa lang ang nabibigay niya. 5 araw na ang nakalipas at na-stock na ito sa pagiging level 4 master. Natawa siya nang mapansin ang kaba nito. "Huwag kang mag-alala Miss Catherine, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng pills sa susunod na Lunes sa school." Nakaramdam ng sobrang tuwa si Catherine, nagsalita ito, "Salamat Daryl. Pangako, hindi kita papagalitan sa school at magpapakabait ako sayo." Namula si Catherine, binabaan nito ang telepono. Nang matapos ang tawag, natapos na rin sina Lily at Queenie sa pagsusukat ng mga bagong biling damit. Medyo inaantok na si Lily nang matapos ang mga ito, nagsalita siya, "Maliligo lang ako at hihiga na sa kama." Haang papuntang banyo, niyakap ni Queenie ang kanyang braso at sinabing, "Lily, sabay na tayo mag-shower." Nagulat si Lily, namula ito, "Hindi ka na bata, bakit gusto mo pa rin akong kasabay maligo?" "Mauuna na ako, okay." Tinapik nito sa ulo si Queenie.
Hindi nito binitawan si Lily, nagmakaawa pa ito, bakit hindi? Gusto kong sumabay sa'yo maligo. Nagdagdag pa ito, hindi naman po ako lalaki, natatakot ka bang baka may gawin ako sa'yo? Inosente ang mukha nitong nakatingin kay Lily. Walang nagawa si Lily kundi tumango. Natuwa si Queenie, yay! Sabay tayong maliligo. Tumingin ito kay Daryl at inilabas ang dila. Mapang-asar itong nagsalita, naiinggit ka ba? FCK. Hindi makapagsalita si Daryl. Siyempre ay nainggit ito, pwede na siyang mamatay sa sobrang inggit. Mula noong pinakasalan niya si Lily, ay wala pa silang ginagawa maliban sa pag-holding hands. Ang pinakamalalim na ginawa nila, ay ang mag-kiss noong Mid-Autumn Festival. Isang panaginip kung sabay silang maliligo. Namula ang mukha ni Lily, nagyaya na ito, tara na. Open concept ang bathroom, mayroon itong frosted glass. Sinubukang ilayo ni Daryl ang atensyon sa silhouette ng dalawang babae sa pamamagitan ng paglalaro sa kanyang cellphone. Mahirap para kay Daryl ang marinig na sina Queenie at Lily na naglalara sa banyo. Hindi nitong mapigilang maalala ang panahong nasa bahay siya ni Megan matapos ang robbery, balot rin ng frosted glass ang kanyang shower. Pareho ang naging experience nito, ang pinagkaiba lang ay dalawa ang babae ngayon. Naglalaro ng mga bula si Queenie, tumawa ito, napakatagal na rin, nagtabi na ba kayo sa kama? Noon ay napakababa ng tingin ni Lily kay Daryl. Nakakapag-joke na si Queenie dahil naging maganda na ang takbo ng relasyon ng dalawa. Namula si Lily, nagkagat ito ng labi at mahinang nagsalita, bilisan mo na dyan. Bakit kailangan mo pa siyang banggitin? Bumilis ang tibok ng puso ni Lily, sa katunayan ay nagiging maganda na ang relasyon niya kay Daryl. Gabi-gabi nitong naiisip na magtabi sila, kahit na gusto niya itong mangyari, ay kinakabahan pa rin siya, hindi pa siya mentally prepared. Tumawa si Queenie nang makitang namumula si Lily. Lily, nahihiya ka ba? Namumula ka. Pagtapos ay nagsalita ito ng pamisteryoso, nahihiya ka ba? Bakit hindi mo ako hayaang tulungan ko kayong dalawa? Nahiya si Lily, nagtanong ito, paano ka tutulong? Ngumiti ang mukhang may binabalak na si Queenie. Kung maghihingi ako ng tulong, paniguradong magmamadaling pumasok dito si Daryl he. Mas lalong namula si Lily. Tumawa ito at nanermon, ano bang iniisip mo? Huwag kang mag-joke. Akala niya ay mayroong magandang ideya si Queenie. Mas lalong na-excite ang namumulang si Lily, Lily, namumula ka na naman. Paniguradong naisip mo na rin ito. Gusto kong makipaglaro sa babis nyo, kailangan nyong magtrabahong maigi. Inilagay ni Queenie ang kanyang kamay sa tagiliran at nagsalita, Lily, mag-ready ka, at sisigaw na ako. Sumigaw ito bago pa siya mapigilan ni Lily, tulong. Daryl, bilisan mo. FCK, anong nangyayari? Sa isip-isip ni Daryl. Nagmamadali nitong binuksan ang pinto ng banyo. Sobra itong nagulat, nakita niya ang tumatawang si Queenie, habang inaasar nito si Lily, at ang nahihiya, at galit na si Lily. Pinakamaganda sa lahat ay pareho silang walang saplot. Nablangko ang utak ni Daryl, napatitig ito sa dalawa. Matapos ang ilang sandal ng katahimikan, nag-react si Lily, sumigaw ito at kumuha ng tuwalya para ipangsaklob sa katawan. Lumabas ka! Natauhan rin si Queenie. Napansin niya na ang mata ni Daryl ay nasa kanilang dalawa ni Lily, nanginig ito. Abala ito sa panunukso kay Lily, at nakalimutan niyang wala rin nga pala siyang suot. Namula ito at sumigaw ng mas malakas kaysa kay Lily. Nakita siyang nakahubad ni Daryl. Sobra itong nahiya. Sige magpatuloy, hindi niya alam kung iyak o tatawa ba siya. Tumalikod ito at umalis pero ibinagsak nito ang glass door. Hinawakan nito ang kanyang ulo at umupo sa sofa, hindi pa rin siya kumakalma matapos makita ang kanyang ginawa. Bumukas ang pinto ng banyo matapos ang kalahating oras. Lumabas sina Lily at Queenie, nakasuot ang mga ito ng pajama, at namumula pa rin ang kanilang mukha. Naging sobrang awkward ng lahat nang makita si Daryl. Umupo sila sa sofa, hindi nila alam kung ano ang sasabihin sa isa't isa. Nagsalita si Queenie, Lily, labas muna tayo saglit. Nagkagat ng labi si Lily at tumango. Kahit na medyo gabi na ay makabubuti para sa kanila ang makalanghap ng preskong hangin, napaka-awkward, at talagang nakakahiya ang nangyari kani-kanina lang.
Daryl, lalabas lang kami saglit. Lumabas ng sala si Queenie, namumula pa rin ang mukha ni Lily habang nakasunod. Mag-iingat kayo, sabi ni Daryl. Puno ng kabataan ang night scene ng Donghai City. Puno rin ng traffic ang mga kalsada, pati na rin ang bars at pubs. Nagsimulang kumalma si Lily nang makalabas na sila at makalanghap ng sariwang hangin. Timingin ito kay Queenie at nagsalita, kasalanan mo to. Buti na lamang at wala si Samantha sa bahay, kundi ay isa itong napakalaking pagkakamali. Dinipensahan ni Queenie ang sarili, hindi naman sobra. Normal lang na makita ka ng asawa mo. Dapat ay nakita mo ang ekspresyon ni Daryl, paniguradong madaming beses na niyang naisip na magka-baby kayo. Nagsalita ang namumulang si Lily, kung ano-anong sinasabi mo. Umiling si Lily, tumitig ito kay Queenie at sinabing, kung patuloy ka pa rin sa pagsasabi ng mga walang kwentang bagay ay uwi na ako. Hindi natakot si Queenie, tumawa ito at nagsalita, sure, dahil wala na ako, mapapag-isa ang lovebirds. Ikaw, galit si Lily, pero wala naman siyang magawa. Sa katunayan, ang nangyari kanina ay talagang nakakahiya para sa kanya at hindi niya alam kung paano haharapin ng mag-isa si Daryl. Bahagyang natawa si Queenie, fine, titigil na ako. Anyway, tara't magsaya dahil nasa labas na rin naman tayo. Saan mo balak pumunta? Tanong ni Lily. Sandaling napaisip si Queenie, excited itong nagsalita, may alam akong kakabukas lang na bar, ang Nightview Bar, tara. Maganda ang atmosphere doon. Ano? Bar. Umiling si Lily. Ayaw kong pumunta sa mga ganung lugar. Hindi nito gusto ang mga bar, mas lalo pa nitong inayawan ang mga bar matapos ang insidente kay Evelyn Featherstone. Niyakap ni Queenie ang braso ni Lily at nagmakaawa, tara na. Hindi tayo iinom, uupo lang tayo at makikinig sa music, samahan mo na ako please. Hindi matanggihan ni Lily ang pagmamakaawa nito kaya naman tuluyan na siyang pumayag. Nightview Bar, ang paborito ng mga kabataan. Usap-usapan na kung hindi ka pangit ay makakahanap ka ng makakasama para sa gabi. Hinawakan ni Lily ang kamay ni Queenie nang makapasok sila sa bar. Nakakabingi ang musika, nagsasayawan ang mga tao sa dance floor habang sinasabay ang mga katawan sa musika. Nakahanap sila ng mauupuan at nag-order ng 2 tasa ng wine. Nagsalita si Lily, kinig, ang ginawa mo kanina na sumigaw para pumasok si Daryl ay mali. Naiintindihan mo ba ako? Nagnguso si Queenie at sumagot, yes, fine. Nagpatuloy si Lily, isa pa, hindi tama ang ginawa mong paghalik sa kanya sa pisngi. Halos 20 ka na, hindi ka na bata. Nagselo si Lily nang halikan nito si Daryl sa pisngi. Biglang may lumapit na sopistikadong lalaki sa kanila. Nakangiti ang batang lalaki, habang tinitingnan ang dalawa, tumawa ito. Girls, interesado ba kayo sa drinks? Umiling si Lily, alam niyang may lalapit sa kanya kapag nasa bar siya. Hindi tumingin si Queenie sa lalaki, hindi kami interesado. Hindi ito nagalit sa pagtanggi ni Queenie, nagpatuloy ito, hi, ako nang pala si Joel Fisher, mukhang hindi kayo pamilyar, siguro ay unang beses niyong pumunta rito sa Nightview. Wala akong masamang balak, gusto ko lang makipagkaibigan. Isang thug si Joel, regular siya sa Nightview. Maayos rin ang itsura nito, at kaya niyang makakuha ng maraming nagagandahang dilag. Tiningnan siya ni Queenie at kalmadong nagsalita, hindi talaga kami interesado, please umalis ka na, gusto lang naming mag-usap ng private. Nagdilim ang mukha ni Joel, medyo lasing na ito. Hey pretty girls, hindi ba pwedeng makisabay na lang kayo sa akin? Napakaganda ng 2 dilag na ito, mayroon rin silang magagandang katawan, ayaw niya lamang na mapalampas ang pagkakataong ito. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.